Pinoy Love Story Series. Ngayon lang nakapasok sa ganoong klaseng bar si Yago, mas maingay roon kesa sa mga napupuntahan niyang primera klaseng clubs. Given naman dahil malamang ay mumurahin ang gamit ng mga speaker and all ng pang middle class bar na iyon. Sure ba na dito tayo iinom, dude? Nakangiwing tanong sa kanya ng matalik niyang kaibigan na si Isagani. Nginisihan niya ito. Minsan ay umalis ka naman sa nakasanayan. Tanging wika niya rito pagkuwan. Naghibit lamang ng mga balikat si Isagani nang mapuna siguro na hindi naman magbabago ang isip niya. Maano bang tikman nila ang kaibahan ng alak doon sa alak na nakasanayan nila? Total naman ay naghahanap siya ng mas matapang na timpla. Iyon sanang nananapak para itutulog na lang niya ang lahat ng nangyari sa araw na iyon pag uwi niya. Grabe, first time ko to ah. Ani pa ni Isagani. Naupo na sila sa mismong upuan sa harapan ng bartender. First time ko rin naman. Simpleng tura ni Yago sa kaibigan. Can I have a scotch please? Baling niya sa bartender pagdaka, agad naman iyong tumalima. Nice, may scotch din pala dito. Komento ni Isagani. At may babae rin. Buska ni Yago sa kaibigan niya. Alam niya naman kasing naiilang lang ito at hindi napansin ang mga babaeng nakahain doon dahil first time nga nila sa ganoong lugar. Sa tuwing nasa nightclub sila ay hindi mawawala ang pambababae sa kaibigan niyang ito. Pwede. Natawa siya. Pwedeng-pwede na tayong maghiwalay mamaya, hindi ba? Biro pa niya. Pagak na natawa ang kaibigan niyang hindi nakatanggi sa tawag ng laman. Well, see. Kunwari pa ang kaibigan niyang ito, oo. Abotenga naman na ang mga ngiti sa mga sandaling iyon. Buti pa ang kaibigan niya nakakangiti pa, samantalang siya ay problemado sa nais ng kanyang abuelo. Ang pagpapakasal na ang rason ay masyado nang niluma ng panahon para sa negosyo nila. Ang matindi pa ay wala siyang magagawa, emotional blackmail na ang ginagawa ng lolo niya sa kanya eh. Dying wish na raw nito iyon dahil may malubha raw itong sakit na hindi lang pinapaalam sa 3 anak. Kung bakit kasi sa 3 anak ng lolo niya ay sa daddy niya pa ito nagkaroon ng nag-iisang apong lalaki. Hindi nga siya magnonobya dahil nagpapakasarap pa siya sa buhay binata. Ipapakasal naman siya nito sa hindi niya kilala. Alam niyang lalaki siya at wala naman masyadong mawawala sa kanya sa kasal na magaganap. Besides, may annulment naman. Pero kung buhay ang kanyang abuela ay magagalit ito panigurado sa ginagawa ng lolo niya. Pinalaki siya ng lola niya sa pangaral at kasama na roon ang kahalagahan ng matrimonya ng kasal. Ilagok mo na lang muna yan, Yago boy. Pinilig lang niya ang sariling ulo. Nilagok din naman niya ang alak pagkatapos. Scotch please. Eksaktong maibaba ni Yago ang iniinom niyang alak nang mapukaw siya ng mabangong amoy ng babaeng tumabi sa kanya sa high stool bar. Pasemple niya itong nilingon dahil susuray-suray ito kahit pa ba nakaupo naman. Dude, bulong ni Isagani sa kanya. Siniko siya at nginuso nito ang babae. Malinaw ang mga mata ng kaibigan niya sa magandang babae kaya ganoon na lang ang reaksyon nito ngayon sa babaeng nasa gawing kaliwa niya. Oh, scotch naman pala to. Sa gulat ni Yago, kinuha ng estranghera ang baso niya na may lamang scotch at tinungga iyon ng walang pasabi. Marahas na lang siyang napalunok habang nakamata siya sa makinis na leeg ng babae. Ngayon lang niya na-realize na ang sexy palang pagmasdan ng lumulunok na isang babae. O baka naman dahil lang sa sexy naman talaga ang isang ito. Nang bumaba kasi ang tingin niya sa katawan nito ay halos pumutok na ang suot nitong bodycon silk dress sa bandang dibdib nito. Thank you, mister. Yago blink. Masyado siyang na-engross sa lieg ng kaharap kaya late na niyang napunang tapos na itong ubusin ang scotch niya. At hayun ang another glass of scotch from the bartender. Inaabot na rito, wala pa rin pakundangan na nilagok iyon ng babae. Sa ikalawang pagkakataon, nahayaan niya ang kanyang sarili na pagmasdan lamang ito. Kumibot ang kaibigan niya, down there. Tila pinapaalala sa kanya na 3 buwan na silang walang aksyon. Salamat sa pag-appreciate ng ganda ko. Now, it's time for your drink. Anang babae sa kanya. Late na rin na malaya ni Yago na may isa pang baso ng scotch na paparating.
Kasalukuyan na iyong binibigay sa kanya ng estrangherang may peking kulay green ang mga mata. Not bad. Binalik mo lang ang scotch ko na basta ininom kanina. Pagbibiro niya. The lady giggled sickly. Hindi na nagulat ang binata nang ang sumunod niyang naramdaman ay ang mainit-init na palad ng babae sa kanyang hita. Pasemple siyang lumunok. Napuna na rin niya ang wala na sa tabi niya si Isagani, dating gawin. Kapag ganoon naman ay nagtanya-kanya na sila. Alam din ng kaibigan na nasa mood siya base sa pag-entertain niya sa katabi. Kung ayaw niya kasi ay tatalikuran niya ito. Hindi naman ito ang unang beses na may babaeng tumabi sa kanya sa bar hopping nila. Ang handsome mo. Maganda ka rin naman. Balik compliment niya rito. Nagsasabi naman siya ng totoo. Ang maliit ngunit matangos na ilong ng babae ay bumagay sa napakaliit na labi nitong napipintahan ng kulay pula. Ang sexy rin ng maliit na nunal nito sa gawing kaliwa ng labi. Nakikinita na niya ang sarili na natutuwang pagmasdan sa payukong paraan habang namumuwalan sa sandatan niya. Rare thoughts iyon sa kanya. Sa tulad niyang walang laman ang utak kundi ang mga tambak niyang trabaho sa office. Sa tingin mo ba ay masarap ako? Ang bilis naman yata ng tanong kasing bilis nga ng mga daliri nitong sadyang sinasanggi na ang pundilyo niya. Wala namang babae na hindi masarap. Again, nagsasabi lang siya ng totoo. Para sa kanya, lahat naman ng babae ay masarap sa aspetong iyon. Lalo na iyong mga game na tulad ng isang ito at iyon na nga mismo ang pinagmamaktol niya sa abuelo. Sa gagawin ng lolo niya, mapipilitan siyang tumikim lang ng isa. Hindi pa siya handa, hindi rin niya makapasa sarili na kakayaning mag-cheat para lang sa iba't ibang potahe na maaari niyang matikman pa. Talaga? Aha. And I guess that's unfair nga. Ani ni Yago. Paano ay naririnig ko sa mga babae na narereklamo nila ang first time nila? The lady shrugged her shoulders. My name is V. How about you? Paglihis nito sa usapan, nilagok na naman ang alak. Santiago. Tipid niyang sambit. Kahit hindi niya alam kung bakit niya ba binigay rito ang tunay niyang pangalan. That's unusual to him. Well, for once, iyon na nga mismo. May kakatuwa kay V na hindi niya mapag-alaman kung ano. Kakatuwa nga rin na napapatitig siya rito na tila ba ngayon lang siya nakakita ng babaeng hindi umaalpas sa hapet ang may kalusugan na dibdib. Santiago, gusto kong maging prangka sa'yo. Sabi ni V. Ang ganda rin ng mga mata niya pero syempre alam niyang may halong fake rin naman ang mga pilik niyo. Yes? Ngumiti si V. May biloy pala na iisa sa ilalim ng labi sa gawing kanan. Nilapitan kita dahil sabi ng instinct ko ay safe ako sa'yo. Santiago, I'd be frank with you. I want someone who can break my V card tonight. Sasabihin mo ba sa akin kung bakit ginusto mo to? Tumawa si V sa nakikiliting paraan dahil nasa leeg nito ang bibig ni Yago. Sumimsim doon at ekspertong pinapaikot ang pinatulis na dila. Hindi deserve na mapapangasawa ko ang intact na ako. That's why. Tugon niya sa tanong ng lalaki kasalukuyan ang pinaglalandas ang daliri sa mga ilalim nila. Yes, kahit kapwa nakadamit pa sila, kahit masikip ang bodycon dress niya ay hindi naging hadlang sa lalaking ito ang ipadama sa kanya ang umbok nito. Malakas ang kiliti ko. Pinatahimik sa ng labi ni Yago. Mabango ang lalaki, humahalo ang mamahalin nitong pabango sa natural nitong manly scent. Nakakaliyo iyon sa totoo lang. Kaya nga ba kay sarap makahalikan ng lalaki? Pareho silang hinihingal lang maghiwalay. Napatitig sila sa isa't isa. Wala sa loob na binasa niya ang sariling labi. Bakit? Ganyan ka makatingin? Tanong niya sa lalaki. Sinimulan na niyang kalasin ang mga botones ng suot nitong long sleeve polo. Just checking kung nagsasabi ka ba ng totoo. Ani ni Yago. She bite her lower lip. Kung makatingin naman kasi ito ay mas, manatila siya hinuhubaran. Nagsasabi ako ng totoo, no? Tumaas ang isang kilay ng lalaki. So, hindi mo mahal? Arranged marriage? Oo. Sagot naman niya. Tuluyan na niyang nahubad ang pangitaas ni Santiago. Hinayo naman ng mga palad niya ang belt nito. Nakakainis lang isipin na sa kanya ko pa ba ibibigay ang V-card ko? Hindi ko naman siya mahal, ni hindi ko siya kilala. I bet, hindi ka rin niya kilala. Paungol, lawikan ni Yago.
Kagat labi na tiningala ni V ang hinuhubara na lalaki, hindi nga siya nagkamali. Maganda ang view dahil nakapikit na ito. Sadyain ba naman niyang sagiin ang knuckles niya ang halata naman ang nais na umalpas nitong sandata. Kaya nga isa pa yun sa nakakainis talaga. Isang hagod pa lang ng palad niya ang kanyang ginawa, parang hayop ng malakas na umungol si Yago. Nakagulatan ng dalaga ang biglang paghaklit sa kanya nito sa kanyang buhok. Ipinini din siya nito sa pader sa marahan na paraan. And there, habang kapwa tinatangay na sila ng apoy ng pagnanasa ay nagsalo na naman sila sa isang mapusok na halik. Hindi yata ako ang tamang lalaki sa UV. Ang lakas ng pintig ng puso niya, bumibingi iyon sa kanya at alam niyang naririnig din iyon ni Santiago. Bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Hindi ba ako desirable para sa'yo? Pagak na natawa ito. Shit, ang tigas na nga niyan. Hindi ka pa ba desirable sa lagay na yan? She giggled. Then why? Kahit sumagot pa ito ng kung anong kalokohan, hindi niya rin naman ito hahayaan. In fact, siya na nga ang kusang pumikiskis ng sarili niyang katawan dito. Wala naman kasing halaga sa akin ang V-card ng isang babae. Hindi ko sinusukat ang halaga ng babae sa virginity niya. Kung ipop ko man yan sa night, hindi tayo pareho ng paninimbang dyan. Kung ganon ay mas deserving ka sa V-card ko, Santiago. Iyon lang at umangkla na siya sa batok nito at nagpabigat. Kagad naman siyang binuhat ng binata sa kamuli siyang hinalikan na para bang iyon ay normal na gawain lamang sa kanila kahit pa ngayon lamang sila nagkakakilala. Akala ko ay daratnan pa kitang tulog. Ngayon ang araw ng pagkikita namin ng mapapangasawa ko, hindi ba, Pi? Tugon ni V sa assistant niya. Nabungaran niya ito na nakaupo sa sofa na nasa loob ng kwarto niya paglabas niya sa kanyang closet. Close sila ni Happy. Matagal nang maid ng abuela niya ang nanay nito. Ito naman ay paaral ng lola niya. Naging assistant niya na ito. Pinili kasi nito ang trabahong iyon magmula nang hawakan na rin niya ang negosyo ng lola niyang si Doña Victoria Valle. Valle Empire and Lorenzana Empire will be vine soon. Iyon ang parte ng pupuntahan nila ngayon ni P na okasyon. Ngayon nga, well, mukhang nakapaghanda ka naman. Komento ni P nang makita nito sa kama ang nakalatag na obviously ay susuotin niya ngayon. So, white dress. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. Siyempre, malinis ako eh. Naglaho ang ngiti sa mga labi ng assistant niya. Honestly, natatakot pa rin ako na baka magbuntis ka, V. Lalo at sabi pa naman nila ay halimaw daw ang mapapangasawa mong si Iago Lorenzana. Hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang babe niya at hinit-hit muna niya iyon bago niya sinimula na isuot ang kanyang mga hikaw. Malaking perlas na item ang mga alahas na natipuhan niyang ibagay sa white backless maxi dress na isusuot niya ngayon. Bagay kasi ang item na mga pearls at tela niyo na tila kulambo. Itim din ang panloob na isusuot niya para naman center of attraction siya mamaya. Boots na black din ang napili niyang sapin sa kanyang paa. Hindi ko siya kilalapi, alam mo yan. Saan daw ba siya banda halimaw? Sa kama. Natigagal si V. Natawa siya. Seryoso ba yan? Yun ang sabi-sabi. Wala nga raw babaeng nakakatagal sa kanya dahil nananakal daw kapag, alam mo na. Natawa siya ng tuluyan. Uy, normal naman yun. Hoy, anong normal? Hingal na hingal ka na tapos sasakalin ka. Bababuyin ka tapos hahampas-hampasin ka. Aba, Diyos ko. Nagantada pa si P. Para kang sira. What I mean is, normal naman ang ganyan sa couple na kinoconsider yan na normal. Nalaki ang mga mata ng assistant niya. So, normal din yun sa'yo? Umiling siya. Hindi naman niya masasabi na normal iyon sa kanya but at least, alam niya sa sarili niyang kaya niya iyon dahil naranasan niya iyon kay Santiago. Oo, her first time was delicious and brutal but still, nagustuhan niya iyon. Hindi pa siya nakarinig ng kwento ng ganoon ang first time ng iba kaya alam niya sa sarili na tama lang ang ginawa niyang pagbibigay niyon kay Santiago. Shoulder length, ang itim na buhok ng babae. Nakasuot ng white maxi dress na bakat ang kurbada ng katawan. Ang haba niyon ay sinakto sa itaas ng low-cut boots nitong itim. Hindi pa man ito nag-aalis ng malaking salamin sa mga mata ay alam na ni Yago na kilala niya ito. Sa Santiago? Lukot ang kilay at nakangangang bulalas ni V sa kanya. Nakangiti siyang tumango.
Ako nga, V. It's nice to see you again. Kailan ba nang huli niya itong makita? May 2 linggo na rin ang nakakalipas. Ito kasi talaga ang takdang araw ng pagkikita nila ng kanyang fiancé para sa kanilang kasal sa susunod na buwan. Magkakakilala naman pala kayo? Untag sa kanila ng abuela ni V. Sort of, madam. Tugon naman niya rito. Ikaw talaga, you can call me Granny from now on. Ano ka ba? Pabiro siyang hinampas ng matandang donya sa kanyang braso. Nahuli niya ang pag-irap ni V. Nalukot din ang cute na ilong nito. Lihim na lang siyang napangisi dahil doon. Aba, kung ito naman pala ang mapapangasawa niya ay hindi na siya talo. Mapag-uusapan na nila ang annulment. Magkakasundo pa sila sa terms ng magiging pagsasama nila dahil noong magniig nga sila ay walang pag-ayaw siyang narinig sa babae. To be honest, si V ang nag-iisang babae na masasabi niyang nakasundo niya sa aspetong iyon. Wala itong arte at sarap na sarap sa naganap sa kanila. Ang dinner sa kasalukuyan nagaganap ay isang casual na dinner na hindi nababagay ang suot niya. Nagngingit-ngit tuloy si V na wala ng epekto sa kanyang abuela ang mga weird niyang sinusuot. Sanay na ito sa style niya, mas nakakainis isipin na hindi na nabigla ang fiancé niya dahil kilala niya pala ito. Excuse me everyone. Paalam niya sa gitna ng kasiyahan at kwentuhan ng mga naroon. Can I have a break for a while? Pinandilatan siya ng lola niya pero hindi niya ito pinansin. Sasamahan na kita. Lihim na nagkiskisan ang mga ngipin niya sa pag-epal ni Santiago. Sa huli ay wala rin siyang nagawa, umalis siya sa mesa na kasama niya nga ang lalaking epal. V, hey, wait! Parang timang nahabol ni Yago sa fiancé niya. Nang magpaalam kasi ito kanina ay tuloy-tuloy nang lumabas ng hotel at dumiretso sa taxi area. Bumalik ka roon, Santiago, pwede ba? No, hindi ako babalik doon nang hindi ka kasama. V, ano ba ang problema mo? Medyo inis niyang sambit dito. Saka may kotse ako. Naudlot ang sasabihin pa sana ni Yago nang bigla na lang tumawid ang magaling na babae kahit nakago ang kalsada. Bumalik ka roon, nakakainis kayong lahat. Sigaw pa nito sa kanya. But heck, hindi niya ito pwedeng pabayaan. Lumihis na ito mula sa kaninang planong pagtataksi at mas. Delikado para rito ang maglakan ng ganoong oras, 10:00 na ng gabi. For pity's sake. Pag-uusapan natin to, wag mo naman akong takbuhan. Hindi ka ba masaya nakakilala mo na ang mapapangasawa mo? Huminto ito sa paglalakad, nilingon siya. Pinanlilisikan siya ng mga mata. Masaya? Talagang tinatanong mo sa akin yan, gayong alam mo naman na tutol ako sa kasalan na to. Kung tutol ka, hindi ka sana pumunta. Hindi ganon kadali yun, tanga ka ba? Asik nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Nagagalit ka ba ngayon dahil sa kaalaman na ako ang mapapangasawa mo? Dahil mission field ang pagbibigay mo sa akin ng V-card mo? Shit! Look! Hindi na nakapagsalita pa si Yago, kinagulat na kasi niya ang dalawa. 3, 4 na kalalakihan nang bigla na lang sumulpot sa likuran ni V. Uy, minsan na nga lang na may maligaw na mayayaman sa lugar namin, nag-aaway pa. Anang isa sa 4 na lalaki, may panyo ito sa ulo at hindi kompleto ang ngipin. Napamura na lang si Yago sa isipan niya dahil noon lang niya napunang nasa isang iskinita na pala sila ni V. Mukhang nakakaistorbo sila sa lugar kaya heto ang kakaharapin nila ngayon. Santiago, nahintakutan naman na napakapit sa braso niya si V. Pumwesto si Yago sa kanilang likuran ang babaeng may katigasan ng ulo. Sa kanya hinarap ang mga 4 na lalaki. Mga Brad, pasensya na kung nakaistorbo kami. Pasensya? Sa pagkakaalam ko ay tinapay yun. Pagbibiro pa ng leader ng grupo. Siya din namang 4 ang natawa sa bulok na joke nito. Maganda si V. Bukod sa ang suot nito ngayon ay iskandalosang tunay sa mga mata ng mga lalaking hindi sanay makakita ng babaeng ganoon ang suot. Mga lalaking katulad ng mga kaharap nila ngayon. Ngunit, magkamatayan na hindi niya hahayaan ang 4 na mahawakan man lang ang kanyang fiancé. Aalis na kami. Kunin nyo na lang itong relo ko at cellphone ko. Alok ni Yago sa mga ito. Nagtawanan lang ang 4. Kadalapit sa kanila lang mga ito ay siyang atras naman niya para mailabas sa iskinitan iyon. Kahit si V man lang. Santiago. Takot na anas ni V sa likod niya. Pag nakarating na tayo malapit sa bungad ng iskinita, tumakbo ka na. Iwan mo na ako.
tumawag ka ng kahit sino. Pasimple, bilin niya sa babae. Hindi ito kumibo, dama niya ang higpit ng mga palad nito sa kanyang braso. Brad, sorry ha. Hindi kasi ang mga mamahalin yung gamit ang mas gusto namin. Nagsimula ng kabahan si Yago, hindi siya nagkamali ng hinala. Si V nga ang punteriya ng 4. Si Miss Sexy, baka pwedeng balato mo na sa amin. Hindi pa man siya nakakatugon sa lalaki nasa gawing likuran ng leader ng grupo. Winasiwas na ng leader ang hawak nitong 2x2 sa ere. Matinis na tumilis si V. Buti na lang mabilis din itong nakakilos. Sabay silang nagyuko ng ulo kaya hindi sila tinamaan. Takbo na! Mari inautos ni Yago kay V. Hesitant man, sumunod naman ang dalaga, ginawa niya naman ang lahat upang hindi makahabol ang kahit sino sa 4 papalapit kay V. Dalangin na lang niya na makaligtas ang babae at makahingi ng tulong kaagad. Matigas ka. Sabi sa kanya ng isa sa 4, paano ay lahat kasi ng hampas ng mga ito ay naiwasan niya at may iilan na nasalag. Napahiyaw siya sa sakit ang tamaan ng buto ng siko niya. Nang ang isang tuhod naman niya ang tinarget ng mga ito. Napadaos-dos na siya sa semento. Ulo na lang niya ang sumunod na pinrotektahan niya. Ang mahalaga naman sa kanya ay nakaligtas na si V. Ay, kamusta na? Walang sagot. Katulad noon ay walang nakukuhang sagot si V mula sa katawan ni Santiago na punong-puno ng mga kung ano-ano medical equipment. Pero hindi siya magsasawa. Sinimulan na nga niyang ayusin ang braso ng lalaking wala pa ring malay hanggang sa mga sandaling iyon. Pupunasan niya ang braso nito, ganon niya paliguan ng kanyang asawa. Oo, pagkatapos ng pangyayaring iyon sa iskinita sa intensive care unit na napunta si Santiago dahil sa tama nito sa ulo. Comatose. Sabi nila baka wala ng pag-asa. Pinakasalan niya pa rin ito upang magkaroon siya ng kahit kapirasong pag-asa na isang araw ay magigising ito. Kung hindi kasi ay ano pa ang ginagawa ni Santiago sa isang karaniwan na kwarto ngayon. Iniwan na niya ang ICU, ibig lang sabihin na yun ay kaunti na lang makaka-recover na ito. Ang 4 na lalaki na nakit dito ay humihimas pa rin ng rehas hanggang ngayon. Nakikiusap sa kanya na iurong ang kaso. Siguro, kung magigising sa Santiago ay madali para sa puso niya ang magpatawad. Kay bilis niyang nakilala si Santiago, kay bilis din ang pangyayaring iyon. Panay daliri lamang ang gumagalaw riyan kay Santiago. Ana ang abuela niya. Madalas talaga na nakakasabay niya ito sa pagpunta sa kanyang asawa. Naroon kasi ang singsing. Baka pinapaalala po niya na kasal kami, na kailangan na hintayin ko siya. Noong mga unang buwan ay nais ko pa na umasa at maging positibo ka, V. Pero inabot na ng 9 na buwan, iha. Nilingon niya ang kanyang abuela. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang nais ko lang naman sabihin ay bawasan mo na ang pag-asa sa iyong dibdib. Mapait na nginitian niya ang donya. Granny, naaalala niyo ba ang reaksyon ko nang sabihin niyong ipapakasal niyo ako sa isang lalaking hindi ko kilala? Marahang tumango ito. Nagalit ka. Ang sabi mo ay hindi ka nakikipagnobyo dahil kahit moderna ka ng babae. Naniniwala ka na ang lalaki sa iyong panaginip ay ang iyong mapapangasawa. Tama po kayo. Gusto kong sabihin sa inyo ngayon na ang panaginip na yun ay nanatili hanggang sa ngayon. Napaawang ang labi ng matanda. Vivian? Si Santiago ang lalaking yun, Granny. Hindi pa namin nasasabi sa iyo ng lola mo ang tunay na rason kung bakit namin kayo pinagkakasundo ng aking apong si Santiago. Sabat ng lola ni Santiago, kadarating lang nito sa kwarto ng apo. Bumuntong hininga siya. Sasabihin niyo po ba sa akin ngayon? Well, I think. Kinuha niya ang palad ni Santiago. Nakikinig naman po ang apo niyo. Nagkatinginan muna ang dalawang matanda bago nagpatuloy si Don Santiago Sr. Umasa kasi kami nitong lola mo na kayo ni Santiago ang magpapatuloy sa naudlot naming pag-iibigan, iha. Kinuha ng lolo ni Santiago ang palad ng kanyang lola. Nakita niya bigla sa kanyang balintataw ang kanyang mga panaginip na kailan lang nagkaroon ng maayos na vision sa kanya. Kailan lang dahil recently lang naman niya nakilala ang lalaki sa panaginip niyang iyon. Naguguluhan man si V sa kanyang napapanaginipan ay may ngiti sa labi na pinanonood niya ang paglalaro ng mga eksena sa mga mata niyang nakapikit. Alam niya, nananaginip na naman siya. Iyon ang itsura nila na Santiago sa kanyang panaginip. Nakakatuwa nga silang pagmasdan doon kahit luma na ang kanilang kasuotan kasi ay halatang mga in love sila sa isa't isa.
Mahal na mahal kita, aking Vivian. Humahagik-hik ang babae. Ako rin naman, Santiago. Si V ay muling malawak na napangiti. Ganoon at ganoon ang mga eksena at mga palitan ng salita nila ni Santiago sa kanyang panaginip, ngunit may kung ano roon na kinagagalak niyang talaga. Masaya sa pakiramdam, ngunit parati naman siyang nagigising na may luha sa kanyang mga mata. V. Santiago? Balikwas na napabangon si V. Hindi nga siya nagkamali, gising na si Santiago. Ang sumunod na pangyayari ay ang pagkakagulo ng mga nurses at doktor sa kwartong iyon ni Santiago. Siyempre pa, abot-abot ang kanyang dasal at pasasalamat. Dininig ng Diyos ang panalangin niya. Gising na ang asawa niya. Gising na ang daddy mo, anak. Ani V sa tiyan niyang maumbok na. Alam niyang gwapo si Santiago, matikas at mabango. Ngunit nakakasiguro si V na hindi iyon ang mga dahilan kung bakit niya ito mahal na mahal ngayon. Bakit mo nga ba ako mahal? Dahil ba sa performance ko? Humagik-hik si V sa tinura ng asawa. Performance? Ako nga tong nakaibabaw ngayon, mister. Pabiro ang ani niya rito. Pagak na natawa si Yago. Ang ganda mo talaga. Handsome ka rin naman. Kapwa sila napangitan ng maunawaan nilang nangyari na iyon. Nasabi na nila iyon sa isa't isa. V, napapikit na ungol ni Yago nang igalaw niya ang kanyang bewang pakayas dito. Honestly, hindi ko alam kung maniniwala ka na noon pa ay mahal na kita. Late ko lang na-realize dahil iba ang panahon noon sa ngayon. Tirik man ang mga mata ng asawa niya, nakafocus man ito sa bewang niya, ang ginagabayan nito ang marahan na paggalaw at sumasagot naman ito sa kanya. Alam ko yan. Noong makoma ako, napanaginipan ko rin yan. Napahigpit ang dipa ng mga palad ni V sa dibdib ng asawa ng Mike, nasusundot na sa kaloob-looban niya ang kaibigan nitong hinding-hindi niya pagsasawaan sa tuwing bibisitahin siya. Before that coma, napapanaginipan ko na rin yan. Nag-start lang ang mga panaginip pagkatapos ng gabing nagpaalam ka sa V-card mo. Napadilat siya. Nagkasalubong ang mga mata nila. God, Santiago. Impet na alas ni V, hindi na siya nahihiyang ipakita sa asawa ang pagnganga niya. Ang pagbilog ng bibig niya dahil sa pagbabago ng tempo ng sinasayaw nila ni Santiago. Her husband, granted. Sabi ko, kailangan mong makaligtas ng gabing yun upang matuloy natin ang pag-iibigan ng mga tauhan sa panaginip ko. Hindi ko lang nabanggit sa'yo agad. Makulit ka kasi. Oo. Napahaba na ang pagkakabanggit ni V sa dalawang salitang iyon dahil Diyos ko. Napapakapit na siya sa dalawang balikat ng asawa niya at literal na kasing tumatalbog na siya sa ere. Sige pa. Udyok niya kay Santiago. But to her great surprise, biglang tumigil ang damuhon niyang asawa. Bakit ka tumigil? Asik niya rito. Kunot ang kanyang noo. Tumawa naman si Santiago, umangat ang isang pala, dinampi iyon sa noo niya. Hindi mo kasi ako pinapansin, Mrs. Marahangin ang pas ni V ang dibdib nito. Pinapansin naman kita, kaso lang. Santiago grabs her neck and gave him a wetful kiss on her lips. Nang magsimulang lumalim ang halik, sumabay ang labas-masok ng dila ni Yago sa labas-masok nitong muli sa kanya. Nagsimula na naman siyang madara. I love you, Santiago. Hindi magsasawa si V na isigaw iyon palagi sa tuwing kinakamit nilang dalawa ang sukdulan. I love you more. Tulad sa mga nauna nilang pag-iisa, hindi naman sila kaagad naghihiwalay. Paborito kasi ni V na muling buhayin kaagad si Yago at sa ganoong posisyon silang mag-usap. Biro nga sa kanya ng asawa niya ay addict na siya sa hotdog. Sinasagot naman niya ito ng pabiro rin na basta footlong na jumbo size. Alam mo bang hanggang ngayon na magiging dalawa na ang anak natin, ay hindi pa rin ako makapaniwala na kaya ko palang magmahal ng taong walang malay at nakikipaglaban sa buhay niya. Pagbubukas ni V sa tunay na sa loobe. Oo, halos 2 taon nang nagising muli si Santiago. Ngayon lang niya talaga binuksan ang topic na iyon dito. Nabisi kasi sila sa pagkilala sa isa't isa. Naging abala sila sa paglabas ng panganay nila, binyag at muling pagpapakasal. Naging busy sila sa mga katawan nilang kay tagal na uhaw sa bawat isa. Naging abala sila sa lahat at nawalan sila ng pagkakataon na makapag-usap patungkol sa tunay nilang nadarama. Kaya gets niya naman kung bakit palatanong si Santiago sa kanya tungkol doon. Iyon kasi ang klase ng pagmamahal na handa mong ibigay talaga. Hindi ka lang aware nun.
Ani ni Santiago habang marahan na kinakagat-kagat ang kanyang balat. Siguro nga. Dahil din sa pagmamahal mo na yon, kaya milagro akong nagising. Ang sarap naman na marinig niyo. Sa bagay, isipin ko pa lang na kung natigil kasi ang mga panaginip na yon sa pagkawala ng malay mo, paano tayo magkakaroon ng koneksyon? Ngumiti ang asawa niya. Totoo yan. Parang naging silent connection natin yung panaginip na yon. Tumango-tango si Yago. Pati ang intense feelings ng lolo at lola mo. Siya naman ang tumango at napangiti. Kawawa naman sila pero kasi kung nagkatuluyan naman sila noon di wala sana tayo rito ngayon. Totoo, love. Kaya nga ba nang una kitang makita sa club ay nasabi ko na sa sarili ko na may kakatwa sa'yo sa lahat. Humahagik-hik siya. Paano ay kinakagat-kagat ni Santiago ang mga pasas niyang dinedman ito kanina. Matindi talaga ang kiliti mo rito. Ani ni Santiago. Malakas siyang tumawa at talagang nalulukot ang mukha mo sa tuwing nakikiliti na ako. Sus! Kaya siguro madalas mong dedmahin yan. Ngumisi ang asawa niya kundi lang talaga gwapo at kung hindi lang talaga kanina ay naku. Baka naibulsa na niya. Sorry, can't help it. Nawawala ako sa focus kapag tumatawa ka na. Ikaw lang naman ang nawawala sa focus. Yung kaibigan mo hindi naman. Kantsaw niya sa asawa. Nagsalo sila sa isang masaganang tawanan. Tawanan na hindi rin naman nagtagal ay napalitan na ng mga ungol. Hindi ka pa ba mapapahiyaw sa sensasyon na para kang nasa laot dahil sa bilis ng hampas sa buong sistema mo ng init? Hindi ka pa ba mapapahiyaw sa sensasyon na nakakabaliw dahil alam niyo sa wakas ang kwento ng pag-ibig niyo, gaano man kabilis at kainit, gaano man kamalas, kamilagro at kakaiba, ay sa huli narito kayo pareho. Nananatiling magkakapit sa isa't isa, nanatiling sumasayaw sa musikang alam niyo kayong dalawa lang ang mas nakakaalam. Ang lakas ng pintig ng puso ko, Santiago. Parati ko namang nararanasan yan sa tuwing nakapaibabaw ka sa akin. Walang natawa sa pagkakataon na iyon. Wala na kasing nakakatawa sa nakakakiliting pag-abot nila sa ikalawang bugso ng katas ng kanilang pag-iibigan.